Alright, magandang umaga. Ngayon ay magpaparehistro tayo ng ating motor kasi expired na tong motor natin at paparegister tayo doon sa Pateros, doon sa may Daico. All in na yun. Meron emission, merong insurance at mabilis. After 2 days bago mo makuha yung registration mo, yung OR mo. At doon ako nagpapa-register lagi. At ito na, napawarm up natin itong motor natin dahil preparing tayo papunta ng Tanay Rizal muna tayo bago Tinggalan para ma-break in yung gulong natin. Ito yung bata ko, tagapagmana, mahilig din sa motor. Bye bye na si daddy, bye bye, love you. Oh, go up na, bye. Say hi. Hi guys. At syempre dito tayo magpapagas sa Uno Oil, Uno Fuel pala. Dito ako laging nagpapagas. Di sakto lang yung price ng gas nila, 59. Dati 54 ngayon 59. So dito ako laging nagpapagas kung meron akong rides. Pagas muna tayo bago tayo lalarga sa Pateros. Malapit lang naman ang Pateros, mga 10 to 12 kilometers mula dito sa Taguig. Alright, meron tayong 3.3 liters. Marami yun. Sapat yun para sa balikan natin, sobra pa. At tara na, dadaan tayo dito sa may C6 para wala tayong traffic na maranasan. At sa mga nanonood sa akin, lalo na yung mga tropa kong Super 4, baka naman pwedeng pa-subscribe sa ating YouTube channel para naman may fans akong mga Super 4. Ilan lang yung mga fans kong naka Super 4 yung mga nagko-comment, wala pang 5. Dapat kayo ang number 1 fans ko sa aking ginagawang travel vlog. At kung kayo naman ay malapit dito sa Taguig, open na po itong pasyalan dito sa TLC Park. Lalo na paggabi may mga pailaw dyan. Marami ding mga kainan, ay mga tent na yan, mga stall yan sa mga pagkain at iba pa. At every Friday ata ng 8 o'clock ay meron silang fireworks display. Ayan na, ganda diba? At dito din sa gilid, ito yung mga pinagjajagingan hanggang doon sa Napindan Taytay. Ang lawak na yan. At meron din pala silang mga concert. Kung matsambahan nyo yung concert, mas maganda. At ang parkingan ay napakalawak kasi kabilaan yan. Oops, basa-basa. Basa-basang party dito sa C6. Ayan, mga nagpa-bike pag ganitong umaga. Meron ding mga nagtitinda ng isda kasi yung Laguna Bay, ayan lang. Yung binibenta dyan ay galing sa Laguna de Bay, Laguna de Bay. Ganda ng paligid na itong kalsada na to. May mga puno-puno at napakasariwa ng hangin galing sa Laguna Bay. Ayun, mga puno na nakakasya, yung mga lagi natin nakikita sa gilid ng kalsada. Ito talagang puno ng akasya common na tinatanim dito sa parte ng kalsada na to, malapit dito sa may Napindan Bridge. Mag-ingat tayo dito kasi may mga lupa dito sa kalsada, madulas, baka cause pa ng aksidente. So kailangan natin mag-ingat dito banda. Alright, good morning. Dito na tayo sa land bank ng Pateros at malapit na tayo dito sa Daico, kung saan dito tayo ay magpaparehistro ng ating motor, preparing for malupitang long ride. Dami talagang pinagbago dito sa Pateros Hindi ko na matandaan yung mga ibang
establishment dito kasi maraming mga bago. At malapit na lang tayo. Sana konti lang yung pila para mabilis tayong matapos. Ayun. Bandang kanan yun. So slow down tayo dito kasi ito yips, yun, konti lang. Ayun, nakasalang yung iba. So buti ilan na lang, 1, 2, konti na lang. Ikot daw. Ayan, dito tayo sa SLT Emission Testing Center, Daico. Oops, yan. Rehistro, kuya. Oh. Teka lang. I-on ko na, kuya. Yeah. Para yan. Tignan nyo, salang agad tayo eh. Kuya, may ano naman dito, no? Xerox. Ito yung original ko. CB400 400cc 150 1992 model. Ayan yung ano, correct entry sinasabi para sa mga naka Super 4. Yan yung correct entry. Lahat ng details dyan ay correct. At nakasalang agad tayo. Kunin ko lang yung ibang mga documents. Ito yung ano niya, pa-Xerox na lang, sir. Paano yan? Ang bilis natin. Kasalang agad eh. Pero nung time na wala pang LTO dito sa Pateros, grabe dami dito eh. Ayan. Yan yung basa niya. Hindi ko alam kung anong basa niyan eh. So mamaya update ko kayo. Tignan nyo, salang agad ako. Tapos mayroon pa dito yung mga ito. Pipila pa mga yan. Okay na daw. Yun. Bigyan na ron. Ay daw. Yeah. Lagay natin dito. Sir, good morning. Bayad ata agad. Kano, sir? 2320. Dati 26, ngayon 2320. Ayos. 23. Meron pa akong panggas. Dati ang binayaran ko 26 eh. Ngayon 2320. Ayos. Mabilis. Ayan, na-extend sila na agad ah. Tapos engine. Wala, sir. Taba akong 20. Ay teka, meron ata. May coins pala dito sa ano.
meron sir. Buti may mga coins ako dito eh. Alright, para sa mga tropa kong tamad at sa mga nanonood sa akin na tamad magparehistro, ito na yung problema nyo. Wala pang 3 minutes eh, binigay nyo yung ano ko, yung ito yung ibibigay ko pagka babalik ako para ibigay yung ORCR ko, at ibibigay nila sa Friday ng 3 PM. Kailangan Friday makuha ko yan kasi Saturday pupunta kami sa Tanay. Isipin nyo, wala pang 3 minutes. So ang nabayaran ko 2,320. Expired tong motor ko at ngayon, dati binayaran ko dito 2,600 eh. Ngayon mababa. Siyempre ano to, all in, mas okay pa rin to kung malapit kayo dito sa Pateros. Kung malayo kayo, medyo ano yan, hassle sa inyo. Kailangan yung magpa-rehistro ng isang araw o kalahati. At binigyan din ako ng Xerox ng OR at CR. Sinerox nila tong original ko at itong OR na dati para meron akong kopya. At ulitin ko to, yung ano, ipakita ko yung correct entry na sinasabi sa mga Super 4. Ito yung mga issue ng Super 4 eh. Ang piston displacement sa akin ay 400cc. Number of cylinders 4. Fuel, gas, at ayun yung chassis number niya sa taas, correct din. At make Honda, series CB400, body type MC, at year model itong 1992. At ang timbang niya, ang gross weight niya ay 300, ang net weight ay 150, shipping weight 150, net capacity 150. At ang dating may-ari ayun, hindi nababasa pa naman. At taga Cainta siya,
San Andres, Poblacion, Cainta. Shout out kay Sir Nofis. Siya yung may-ari ng motor na to. At syempre ngayon sa akin na. At uuwi na tayo. Nakuha ko na yung mga documents na ibibigay ko pag babalik ako dito. Dito lang sa Almeida Street. Lagpasan nyo konti yung dito pala sa tapat ng kanto na yan. Lagpasan nyo yung Clan Bank. So bigyan ko kayo ng landmark dito sa yung Binalot store. At doon sa kabila, kung galing kayo sa Pasig, ayun yung Flying B. At pag dito naman, pag galing kayo sa Taguig, makikita nyo yung Mercury dyan sa baba. At pakanan, pag galing sa Taguig, pakanan yung pwesto na ito. At kung kayo naman ay galing sa Pasig, pakaliwa. Alright, good morning. Dito na tayo sa Heritage Park dito sa Taguig. At pahinga muna tayo dito. Napakaganda na lugar na to. Dito sa likod ko yung mga libingan. At pagtapos natin magpa-register, ang kailangan lang doon ORCR, kahit Xerox bibigay mo lang doon. At kung swerte mo, pag wala masyadong tao, salang ka kaagad. Tulad nung nangyari sa akin, pagdating ko doon, salang na agad ako. Emission test, bigay mo yung ORCR, tapos andun na yung insurance. Na lang, waiting na lang for release. Sila na bahala mag-process sa LTO. Kasi yung sa kanila, parang extension Hindi ko alam kung anong nila, pero legit yun. Mula nung 2018 hanggang ngayon 2024, doon lagi ako papa-register kasi ayaw ko ng matagal Tapos hintayin ko ng 2 araw. Pagtapos ng 2 araw, kunin ko yun sa Friday 3 PM at ipakuha ko na lang sa tropa. May mga tropa naman ako nakukuha na taga-Taguig din. At sa Saturday pupunta kami sa Tanay, test ride natin yung Corsa tire. Tapos noon, kung pala rin, pupunta kami sa Dingalan Aurora para naman sa Dingalan View Deck para masubukan natin na tibay ng isang 1992 model na motor. At parehas kami ng edad na ito So ayun lang muna. So, sa mga tinatamad rehistro ng matagal kasi hanggang hapon, balas mo kung marami pa, doon kayo sa Daico sa Pateros. I-search nyo lang yung page Daico Pateros. Alam ko wala silang page, pero legit yun. Doon ako nagpapa-rehistro mula nung 2018 kasi taga Pateros ako tapos lumipat ako dito sa Taguig, kaya alam ko yun. Mula 2018 hanggang ngayon, doon ako nagpapa-rehistro. Hintayin mo lang ng 2 days, tapos kunin mo. Legit yun. So sana nabigyan ko kayo ng idea sa kung saan tayo magpapa-rehistro ng mabilisan, pero di mo agad makukuha yung ORCR after 2 days. Depende sa schedule na ibibigay sa'yo. Alright, thank you.